Pinili ni Snooki Serna si Barbie Forteza bilang pangarap niyang galema. Maligayang pagbabalik, bituin ng Pulse, Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Paano kung ang isa sa mga hindi malilimutang fantasy horror classics sa pelikulang Pilipino ay magkaroon na ng remake? At paano kung ang orihinal na galema mismo ay nakapili na ng aktres na gusto niyang pumalit sa iconic role? Maaaring ikagulat ng ilang tagahanga ang sagot. Sa wakas ay inihayag na ng veteranong aktres na si Snooki Serna ang kanyang top pick para gumanap bilang galema kung babalik sa pelikula ang I-Galema, Anak ni Zuma. Bagamat nabanggit niya ang ilan sa mga pinakamalalaking aktres ngayon, isa lang ang naging numero unong pagpipilian niya. Maaari kayang si Barbie Forteza ang perpektong modernong galema? O sina Catherine Bernardo at Carla Abellana ba ang karapat-dapat sa papel na ito? Pag-usapan natin ang lahat ng ibinahagi ni Snooki Serna at kung bakit nananatiling isa ang klasikong pelikulang ito sa mga pinakaminamahal na fantasy stories sa pelikulang Pilipino. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Star Pulse at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa showbiz at mga update sa entertainment. Ngayon, simulan na natin. Yengi malaking pagbubunyag. Sa sorpresang selebrasyon ng kaarawan ng veteranong producer-director na si Ben Yalung, nagkaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng media na kapanayamin si Snooki Serna. Natural, isang tanong ang agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kung ang I-Galema, Anak ni Zuma ay muling ginawa ngayon, sino ang dapat gumanap bilang galema? Walang pag-aalinlangan, ibinahagi ni Snooki ang tatlong pangalan. Si Barbie Forteza, si Catherine Bernardo, at si Carla Abellana. Napatunayan na ng tatlong aktres ang kanilang mga sarili sa telebisyon at pelikula. Pero sa kanila, nakuha ni Barbie Forteza ang pinakamataas na papuri ni Snooki. Bakit na Barbie Forteza? Ayon kay Snooki Serna, taglay ni Barbie ang ilang katangian na perpektong tumutugma kay galema. Ipinaliwanag niya na si Barbie ay mayroon pa ring kabataang anyo, kaya kapani-paniwala siya bilang karakter. Itinampok din niya ang kakayahan ni Barbie sa palakasan. Si galema ay hindi lamang isang ordinaryong bida. Ang karakter ay nangangailangan ng pisikal na aksyon, emosyonal na intensidad, at kakayahang gumanap ng isang taong nasa pagitan ng sangkatauhan at supernatural. Tadhana. Sinabi pa ni Snooki na personal niyang gustong-gusto na makita si Barbie na gumanap sa papel. Para sa maraming tagahanga, ang pag-endorso na ito ay may napakalaking bigat dahil direkta itong nagmumula sa aktres na unang nagbigay buhay kay galema. Hinanga-hiel siya ni Catherine Bernardo at si Carla Abellana. Bagamat si Barbie pa rin ang kanyang unang pinili, wala ring ibang hinangaan si Snooki kundi sina Catherine Bernardo at Carla Abellana. Inihayag niya na nakatrabaho na niya ang lahat ng tatlong aktres. Ayon sa kanya, lahat sila ay may profesionalismo, dedikasyon at kahanga-hangang kakayahang umangkop. Pinuri niya ang kanilang kahandaang tumanggap ng iba't ibang uri ng papel sa halip na limitahan ang kanilang sarili sa mga partikular na karakter. Ang kakayahang umangkop na iyon, paliwanag niya, ay eksakto kung ano ang hinihingi ng galema. Ito ay isang mahirap na papel na pinagsasama ang pantasya, drama, aksyon, katatakutan, at emosyonal na pagkukwento. Hindi lahat ng aktres ay kayang balansehin ang lahat ng mga elementong iyon ng matagumpay. Yes Dance nagpapagawa ang I-Galema di isang special dedi karakter. Para sa mga batang manonood na maaaring hindi pamilyar sa kwento, si Galema ay isa sa mga pinaka-iconic na fantasy heroine ng pelikulang Pilipino. Siya ay anak ni Zuma, isang nakakatakot na kalahating tao at kalahating ahas na nilalang na may pambihirang kapangyarihan. Ngunit hindi tulad ng maraming kontrabida, nahihirapan si Galema sa kanyang pagkakakilanlan. Taglay niya ang mga supernatural na kakayahan habang sinusubukang mamuhay ng normal. Sinusuri ng kanyang kwento ang pamilya, tadhana, sakripisyo at pagtanggap. Ang mga emosyonal na temang ito ay nakatulong sa pagbabago ng Zuma bilang higit pa sa isang pelikulang horror.
Ito ay naging isang walang kupas na klasikong pantasya. Pagbalik-tanaw si original de pelikula. Inilabas noong 1985, ang Chizuma ay naging isa sa pinakamalaking pelikulang pantasya horror sa sinehan ng Pilipinas. Sa direksyon ni John Aristorenas at produce ng Sin Suerte Productions, itinampok sa pelikula sina Max Laurel bilang Zuma at Snooki Serna bilang Galema. Ang natatanging kwento nito, di malilimutang mga epekto ng makeup at emosyonal na salaysay ang naging paborito nito sa mga manonood na Pilipino. Kalaunan ay binigyang inspirasyon ng pelikula ang sequel na Anak ni Zuma noong 1987. Pagkalipas ng ilang taon, nakahanap ang kwento ng isang bagong henerasyon ng mga tagahanga sa pamamagitan ng adaptasyon sa telebisyon na pinagbibidahan ni Andy Egenman. Kahit ilang dekada matapos itong ilabas, maraming manonood pa rin ang naaalala ang Galema bilang isa sa mga Pilipino. Mga karakter na hindi malilimutan sa pelikula. Ginagalang-gala din ni Snooki sa Yalung. Naglaan din ng oras si Snooki upang parangalan ang veteranong producer na si Ben Yalung. Inilarawan niya sila ng kanyang asawa bilang mabait, mapagbigay, espiritual at matulungin. Masaya niyang ginunita ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa ilalim ng Sin Suerte Productions. Isang alaala ang partikular na namumukod tangi. Ayon kay Snooki, natanggap niya ang kanyang pinakaunang 1 milyong pisong talent fee sa pamamagitan ng Sin Suerte. Pinuri rin niya ang kumpanya sa patas na pagtrato sa mga artista nito at pagbabayad sa kanila sa tamang oras. Ang mga alaalang iyon ang lalong nagpakahulugan sa kanyang pakikipagsosyo sa kumpanya ng produksyon. Pagbabalik ng Sin Suerte. Hindi doon nagtatapos ang magandang balita. Naghahanda na ang Sin Suerte Productions na bumalik sa paggawa ng pelikula. Ang kanilang paparating na proyekto ay ang biopic na nakabatay sa pananampalataya na Teresing, na nagsasalay sa kwento ni kagalang-galang na Arsobispo Teofilo Camomot ng Cebu. Nagpaplano rin ang kumpanya ng mga pelikulang pangrelihiyon sa hinaharap, kabilang ang isang sequel ng Cristo, na pinamagatang P ang mga gawa. Ang kanilang pagbabalik ay nagpasigla sa mga matagal ng tagahanga ng pelikula na nakakaalala sa mga klasikong pelikula ng Sin Suerte tulad ng Karnal, Cain at Abel, at, syempre, Zuma. Sino owns dapat request gumagawa Galema. Ngayon ay ang pinakamalaking tanong para sa mga manonood ngayon. Kung opisyal na magkakaroon ng remake, sino ang tunay na karapat-dapat sa papel? Si Barbie Forteza, na may kabataang enerhiya at atletikong husay. Si Catherine Bernardo, nakilala sa kanyang dramatikong saklaw at tagumpay sa blockbuster. Si Carla Abellana, na hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan at kagalingan sa iba. O mayroon ka bang ibang aktres na nasa isip? Maraming tagahanga rin ang nagmungkahi ng mga pangalan tulad ni Sanya Lopez, Jane De Leon, Francine Diaz, at Janela Salvador. Ang bawat aktres ay may kakaibang hatid. Sa huli, ang pangwakas na desisyon ay depende sa pananaw ng direktor. Ngunit ang pagkakaroon ng orihinal na Galema mismong nag-endorso kay Barbie Forteza ay tiyak na nagpapasaya sa usapan. Maging realidad man o hindi ang isang remake, isang bagay ang tiyak. Ang Galema ay nananatiling isa sa mga pinaka-iconic na babaeng karakter na nilikha sa pelikulang pantasya ng Pilipinas. At ang pakikinig kay Snooki Serna na nagpahayag ng kanyang tiwala sa henerasyon ng mga aktres ngayon, ay nagpapatunay na ang maalamat na kwentong ito ay may kapangyarihan pa ring magbigay inspirasyon sa mga manonood makalipas ang ilang dekada. Marahil ay naghihintay na ang susunod na Galema. At marahil si Barbie Forteza talaga ang aktres na nakatadhana upang ipagpatuloy ang pamana. Tagal lamang ang makapagsasabi. Ano sa palagay mo? Sumasang-ayon ka ba sa pagpili ni Snooki Serna kay Barbie Forteza bilang susunod na Galema? O mas gugustuhin mo bang makita sina Catherine Bernardo, Carla Abellana, o ibang aktres na gaganap sa maalamat na papel? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at on ang notification bell para sa mas maraming trending na balita sa entertainment sa Pilipinas dito sa Star Pulse. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na showbiz update.